Malinaw na may kinikilingan ng publiko sa Evil Sky Pavilion. Ano man ang gawin ng Evil Sky Pavilion, ituturing itong masamang gawa. Pagkatapos ay sinulyapan ni Lasho si Jian Haijin at umupo sa isang upuan. Sa pag-unawa sa kanyang senadoryas, mabilis na lumapit si Jian Haijin. Alam ni Lu Jung na siya ay isang duwag, kaya sinubukan niyang magmukhang kaaya-aya hanggat maaari nang sabihin niya, "Ginugugol ko ang aking mga araw na nakahiwalay sa bundok at wala akong koneksyon sa labas ng mundo. Kung handa kang maging aking mga mata at tainga, hindi kita pakikitunguhan ng hindi patas." Tumawa si Jian Haijin sa komento, "Master, huwag kang magbiro. Ikaw ay isang Buddhist master, tiyak na hindi mo kailangan ng isang taong tulad ko upang maging iyong mga mata at tainga." "Ayaw mo?" tanong ni Lasho. Nang makita ang isang seryosong ugali, nag-isip sandali si John Ichin, "Master, sa iyong posisyon, bibigyan mo ako ng ilang uri ng kompensasyon, tama ba? Hindi ko ito gagawin ng walang kapalit." Naalala ni Lasho na maraming espada sa lihim na silid ng Evil Sky Pavilion. Bagaman hindi niya seryosong sinuri ang kanilang kalidad, naisip niya na hindi sila masama. Matapos mag-isip, casual niyang tinanong, "Gusto mo ba ng mga espada?" "Kalimutan mo, kinilala na ako ng aking espada bilang may-ari nito, ngunit kung magiging mga mata at tainga kita, maibibigay ko sa iyo ang isa o dalawang magagandang espada." Kumislap ang mga mata ni Johnny Jean habang nagtatanong siya, "Gaano kaganda?" Tumigil. Sandali si Lugia bago dahan-daang sinabi, "Hindi mas mahina kaysa sa lalaki at babaeng kambal na espada." Nang marinig ang mga termino, pinatunog ni Jian Haijin ang kanyang hita at agad na sumang-ayon. Nakolekta niya ang maraming magagandang uri sa kanyang buhay. May mga espada na may mga natatanging disenyo at pattern mula sa iba't ibang mga dakila sa kanyang koleksyon. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng magagandang sandata ang palaging pinakamahalaga. Mayroon siyang likas na talento sa pangangalap ng impormasyon. Ang trabahong ito ay hindi magiging mahirap para sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumingin sa paligid ng silid, "Master, saan mo inilagay ang masamang babae?" "Umalis ka," galit na sagot ni Lasho. "Kung gayon, aalis na ako," sumang-ayon si Zhao Naijin at umalis. Gayunpaman, pagkaalis niya, napagtanto niya ang isang issue, bigla kong naisip ang isang tanong, "Gaano katagal ko ito gagawin? Parang hindi natin napag-usapan ang time frame, hindi kaya masama kung kailangan kong gawin ito habang buhay?" "Masama ito. Nadaya ba ako? Mabubugbog ba ako kung babalik ako para makipagnegosasyon sa kanya ngayon?" Matapos umalis si Gian, nagbulong si Siu Honor, "Napakawalan Jia." Casual na sumagot si Lujo habang nakahiga sa kama, may silbi siya. Nang makita na medyo pagod ang kanyang master, yumuko si Siu Honor at nagpaalam sa silid. Hindi natulog si Lasho. Binuksan niya ang system panel para tingnan ang show shopping interface. Sa column ng avatar, walang pagbabago. Ang tanging avatar na na-unlock ko ay ang makapangyarihang 4 na quadrants. Para sa aking antas ng paglilinang, bukod sa pag-unawa sa mga banal na sulat, dahan-dahan lamang akong makakaangat. Walang madaling paraan para dito. Ang mga hanay ng sandata at teknik ng paglilinang ay pula pa rin. Siguro dahil mababa pa ang aking antas ng paglilinang, kaya hindi pa sapat para magamit ang mga teknik at sandata. Pero kung iisipin, si GTN noon ay nasa kanyang kasagsagan nang tanggapin niya ang kanyang mga disipulo. Kailangan ko ring mag-ingat, hindi ko maaaring sundan ang kanyang dating landas. Namatay si GTN dahil umabot na sa dulo ang kanyang buhay at hamina ang kanyang antas ng paglilinang. Kung may mga reversal card, hindi mangyayari ito. Hindi ko uulitin ang parehong pagkakamali. Ang problema, ano ang mangyayari kung patuloy akong gagamit ng mga reversal card? Babalik ba ako sa sinapupunan ng aking ina? Para na rin itong pagpapakamatay. Paano kaya kung gagamitin ko ang mga reversal card kada taon habang tumatanda ako? Ibig bang sabihin, magkakaroon ako ng walang hanggang buhay? Walang mali sa lohikang ito. Nang maisip ito ni Lasho, gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos, nagsimula siyang magmuni-muni sa mga banal na sulat. Mabilis na dumating ang susunod na araw. Maaga sa umaga, nagmamadaling pumunta si Zhao Shua sa pintuan. "Master, tulungan niyo kami.
Dumating na ang masamang Skype ng mga kontrabida sa London City. Naghahasik siya ng lagim sa publiko. Nang marinig ito, kalmadong sumagot si Lasho, hayaan niyo siya. Wala siyang gagawing masama. Nang marinig ito, pinagpawisan ng malamig si Xiao Shua. Master, masama ang kalikasan ng kontrabida at kilala siya sa kanyang mga masasamang gawain. Pumasok ang kontrabida sa lungsod kaninang madaling araw at nagbitay ng 2 ulos sa mga tarangkahan ng lungsod. Natatakot ang mga mamamayan na lumabas ng kanilang mga bahay. Malalim ang antas ng paglilinang ng kontrabida. Ang kanyang bilis at galaw ay hindi kayang tapatan ng mga ordinaryong tao. Natatakot ako na kayo lang ang may kakayahang talunin ang kontrabida sa Ronan City. Master, gawin niyo po ang isang bagay. Nakikiusap ako sa inyo sa ngalan ng mga mamamayan ng Ronan City. Sa puntong ito, narinig ang boses ni CIU Honor, Hoy, Baldy, bakit ka? Sumisigaw sa pintuan ng master ko ng maaga sa umaga. Pipilipitin ko ang ulo mo kahit hindi ka maniwala. Nanatiling tahimik si Lasho. Naghilamo siya at binuksan ang pintuan. Tara na, magkasamang lumitaw sina CIU Honor at Joyo. Nagpalit si Joyo ng bagong damit, nagbibigay ng aura ng isang dalaga mula sa isang respetadong pamilya. Pagkatapos, dumating sila sa isang punong-puno na tindahan ng almusal. Masayang sumunod si Joyo, handang tumulong si Master. Kahapon, binigyan siya ng kanyang tauhan ng detalyadong ulat tungkol sa kaganapan. Sa sandaling ito, puro respeto na lang ang nararamdaman niya para kay Lasho, hindi naglakas loob na magpabeye kahit kaunti. Ang babaeng ito na may golden lotus sa pagitan ng kanyang mga kilay ay tiyak na ang masamang Skype Pavilion na kontrabida, tama. Malalim ang antas ng paglilinang ng master. Sa kanya, hindi natin kailangang matakot sa ika-4 na kontrabida ng masamang Skype Pavilion. Ligtas tayo pagkatapos ng almusal. Sumunod si GNI Jean na may mapanuyang ngiti. Nang makita siya, nagtanong si Zhao Shu na naguguluhan, kapatid, haharapin natin ang kontrabida, hindi ka ba natatakot? Nang marinig ito, tumawa si GNI Jean, natatakot. Parang mamamatay ako sa takot, pero nandito si Master, walang dapat ikabahala. Nakatayo si Lasho na nakapamaywang, nakatingin sa kanya at nagtanong, may bagong balita. Lumapit si GNI Jean at Bamulong, may isang tao mula sa palasyo ang nandito. Ang taong mula sa palasyo ang utak sa likod ng insidente sa kaganapan. Sigurado akong hindi sila nasisiyahan sa iyo dahil sinira mo ang kanilang plano. Gayunpaman, isantabi ang iyong malalim na antas ng paglilinang. Sa tingin ko, hindi nila aatakihin ang isang nakatatandang mongheng Budista kahit gaano pa sila kainis. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Lasho. Tumigil si GNI Jean, pagkatapos ay nagpatuloy, ang ika-4 na kontrabida ng masamang Skype Pavilion na si Ming Shirin ay naglilinang ng Bluewood Heart Technique. Mahirap na teknik ng paglilinang ito. Mahihirapan ang kanyang mga kalaban na pasukuhan siya. Kapag nakaharap mo siya mamaya, huwag kang magpigil. Master, dapat mo siyang pabagsakin sa isang suntok at huwag bigyan ng pagkakataong makatakas. Nang marinig ito, sumagot si Lasho ng may interes, parang marami kang alam tungkol sa masamang Skype ng mga kontrabida. Nagbigay ng tiwala ng ngiti si GNI Jean, hindi ko itatago ito sa iyo, Master. Nang atakihin si GTN noon ng 10 dakilang eksperto, naroon ako. Iyon ang labanan ng siglo, 10 dakilang eksperto, kalahati sa kanila ay may 6 na Leaf Avatar at ang kalahati ay may 7 Leaf Avatar, pero hindi pa rin nila natalo si GTN daw na may 8 Leaf Avatar. Tumagal ang labanan ng 3 araw at 3 gabi. Sa huli, nagtabla lang sila. Nasaktan ang matandang kontrabida na si GTN daw. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung paano nabigo ang 10 dakilang eksperto nang kinubkob nila ang Jinting Mountain. Pagkatapos ng 1 buwan, namula si Xiao Shua, tila nag-iisip. Tinaasan ni Lasho ang kilay, natatakot ka ba sa kanya? Umiling si GNI Jean, simula nang masaksihan ko ang dakilang laban na iyon, nangako akong lalayo ako sa taong iyon. Masyado siyang nakakatakot. Paano magiging ganoon katikot ang isang tao? Nang marinig ito, hindi napigilan ni CIU Honor ang pagtawa.
Sanay na si GNI Jean na kinukutsa siya ni CIU Honor ng maraming beses. Hindi nagtagal, dumating ang karwahe sa tarangkahan ng lungsod. Ang eksenang sumalubong sa kanila ay nagpadilim sa mukha ni Lasho. Kay Lupit, tumangala si GNI Jean para sundan ang tingin ni Lasho, at nakita ang dalawang madugong ulo na nakabitin sa pader ng lungsod. Nang makita ito, hindi napigilan ni Zhao Shua ang pagsabi, tiyak na malapit lang ang kontrabida. Nakipag-ugnayan na ako sa ilang Divine Core Realm Cultivators para maghanap sa lugar. Malapit na natin siyang matagpuan. Ipinaliwanag ni Lasho, mga patay na bandido. Iginiit ni Zhao Shua, hindi bale. Gagawin ko ang lahat para mahuli ang kontrabida. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang malakas na tawa mula sa langit, haha, akala niyo mahuhuli niyo ako. Mangarap kayo. Nang marinig ang boses na ito, likas na gustong tumakas ni GNI Jean, pero hinawakan siya ni Lasho. Nandito na ang kontrabida. Patuloy na nanguuyam at nanunukso si Ming Shirin sa ere kay Zhao Shua. Agad na binunot ni Zhao Shua ang Sword of Justice sa kanyang kamay na puno ng kumpiyansa. Master, ipinauubaya ko sa inyong mga kamay ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Runan City. May paghamak na sulyap si Ming Shirin sa mga naghahabol na cultivator sa likuran niya at sinabing, naiinip na ako, kaya hindi na ako makikipaglaro sa inyo. Sa gayon, kumislap ang kanyang figure na parang kidlat, mabilis na pinalalayo ang distansya sa pagitan nila. Nang makita ito, lumunok si GNI Jean. Nascent Divinity Tribulation Realm. Napakabilis. Bilang isang maagang yugto ng Nascent Divinity Tribulation Realm expert, pakiramdam ko mas malakas ang mga taga-Evil Sky Pavilion. Hayop ka sa Evil Sky Pavilion, mamatay ka. Sa sandaling ito, sumigaw si Zhao Shua ng buong lakas, inihagis ang kanyang espada sa langit. Ang pinakamalakas na atake ng katwiran, isang espada patungo sa kanluran. Humaginit ang espada, nag-iiwan ng bakas ng hangin sa ere. Sa ilang sandali, naabutan nito si Ming Shirin mula sa likuran. Sa sumunod na segundo, tumunog ang isang malakas na kalabog. Sinalubong ni Ming Shirin ito gamit ang isang palad, na nagdulot ng mga bitik sa Sword of Justice. Ang mga hamak na teknik na ito ay walang magagawa sa akin. Ngumiti si Ming Shirin nang may kayabangan, naghagis ng malamig na sulyap pababa. Bakit parang master ang itsura ng matandang iyon? Nang mapagtanto ang isang bagay, mabilis niyang kinontrol ang kanyang pagbaba pabalik sa lupa na may pagkataranta. Umurong si GNI Jean sa likuran ni Master Lasho. Huwag kang mag-alala, hinimas ni Lasho ang kanyang balbas. Hindi ko masisisi ang aking mga disipulo kung hindi nila ako nakilala, dahil binago ng reversal card ang aking hitsura ng kaunti. Gayunpaman, imposibleng hindi ako makilala ni Ming Shirin, tama. Mabilis na lumuhad si Ming Shirin sa harap ni Lasho. Bumabati ang disipulong ito sa master. Ano ang nangyayari? Agad na natigilan sina Zhao Shua at GNI Jean. Tumayo ka, kalmadong sagot ni Lasho. Ang dalawa sa likuran niya ay lubos na natigilan. Maingat na nagtanong si Ming Shirin, Master, hindi ba't napagkasundoan nating magkita sa Young Lion? Ano ang ginagawa niyo dito? Ikaw. Hindi makapagsalita ng maayos si Zhao Shua, nanginginig ang kanyang katawan. Bumungis-ngis si CIU Honor. Ingatan mo ang bibig mo. Subukan mong insultuhan ang master ko, at puputulan ko ang dila mo. Likas na gustong tumakas ni GNI Jean, pero nahuli siya ng mabilis na kamay ni CIU Honor. Agad na naging lubhang nakakailang ang atmosfera. May malungkot na mukha, nagmakaawa si GNI Jean para sa awa. Hindi pagkakaunawaan ito. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Wala akong kinalaman dito. Pwede bang hayaan niyo na lang ako at ituring na parang utot? Hindi siya pinansin ni Lasho at lumingon kay Ming Shirin. May kumakalat na chismis na dinudukot mo ang mga batang babae. Totoo ba ito? Nang marinig ito, agad na lumuhad si Ming Shirin para magpaliwanag. Inakusahan ako ng mali. Ang mga bandido ang dumukot sa mga babae. Nagkataon lang na dumadaan ako at nailigtas ko sila. Naghahatid ako ng hustisya para sa langit at kumikilos ng may kabayanihan. Hindi lang ako hindi gumagawa ng masama, gumagawa pa ako ng mabuti.
Kung hindi kayo naniniwala, Master, maaari kayong magpadala ng isang tao para imbestigahan. Malalaman ang katotohanan kapag naimbestigahan ito. Nang marinig ito, tumango si Lasho. Tumayo ka. Wala akong pakialam kung gumagawa ka ng mabuti o masama. Basta huwag kang gumawa ng gulo at magdulot ng kaguluhan saan ka man pumunta tulad ng dati. Dahil hindi lahat ng oras ay may malakas na master na tatayo para sa kanilang mga disipulo.